Good morning po. Tayo po'y mag-aral ng salita ng Diyos. The book of Colossians, chapter 3, verses 3 and 4. Sapagkat namatay na kayo at ang inyong tunay na buhay ay natatago sa Diyos kasama ni Kristo. Si Kristo ang inyong buhay at kapag siya'y nahayag na, mahahayag din kayong kasama niya at makakahati sa kanyang karangalan. Vision and direction. Sa pagpapatuloy natin sa ating pag-aaral patungkol po sa ating identity in Christ, siguro po merong isang katanungan sa ating isipan. Ano ba ang kahihinatnan ng aking buhay? Ang tiyak na tiyak po diyan ay natamo na natin yung kaligtasan, at meron na tayong buhay na walang hanggan. Pero paano naman yung ating buhay dito sa mundong ito? May pinangako po ang Diyos. Sabi sa 1 Corinthians chapter 2 verses 9 and 10 ay ganito. Subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, ni hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiibig sa Kanya. Ngunit ito'y inihayag na ng Diyos sa atin sa pamamagitan ng Espiritu. Sinasaliksik ng Espiritu ang lahat ng bagay, maging ang pinakamalalim na layunin ng Diyos. So malinaw po, na sinasabi rito na meron pong inihanda ang Diyos para sa mga umiibig sa Kanya at sa pamamagitan ng Holy Spirit matutuklasan po natin itong mga bagay na ito. Maging yung pinakamalalim na layunin ng Diyos. So wala tayong dapat katakutan. Ang Panginoon gusto niya na huwag tayong masyadong ma-burden doon sa ating kinabukasan. In fact, ang sabi ng Panginoon sa Matthew 11 verse 30, sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok. Ang pamatok po yung burden, at magaan ang pasaning ibinibigay ko sa inyo. So dito makikita po ninyo yung burden na nais ng Lord sa buhay natin, magaang dapat. Mali yung idea natin na gusto ng Lord na pahirapan tayo sa buhay na ito. Yan po ang naituro sa ating mali. Para bagang pagka nahihirapan tayo, mas nag-glorify si Lord. Hindi po. Ang sabi sa Psalm 55 verse 22, cast your burdens on the Lord and He will sustain you. He will never let the righteous fall. At ang sabi sa 1 Peter chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay, sapagkat siya ang nagmamalasakit sa inyo. So malinaw po, ayaw ng Lord na nahihirapan tayo, yung nababurden tayo ng labis sa buhay na ito. At ang gusto ng Lord, pasanin pa nga yung atin pong mga burden. So bakit humihirap ang buhay? So yan na lang ang tanong natin. Sabihin ng iba, kasalanan. Totoo po yun. Malaki po ang nagagawa ng kasalanan sa buhay ng tao. Talagang bumibigat ang buhay dahil sa kasalanan. Pero merong ibang bagay pa po, katulad ng mga maling desisyon sa buhay. Wrong decisions, yan ang nagdadala sa atin sa maraming frustrations. At kadalasan, sa halip na mapunta tayo doon sa good, pleasing, and perfect will ng Lord, napupunta tayo doon sa second best. Kaya mahalaga mga believers, matutunan natin yung magkaroon tayo ng totoong vision sa buhay. Kasi alam niyo po, malaki nagagawa ng vision. Yung pangitain ba na binabanggit sa 1 Corinthians chapter 2 verse 9, na makikita natin yung mga inihanda ng Diyos sa atin, ng mga umiibig sa Kanya. At ang sabi ng Luke 11 verse 34 ay ganito, ang inyong mata ang ilawan ng inyong katawan. Kung malinaw ang inyong mata, maliliwanagan ang buo mong katawan. Ngunit kung malabo ang iyong mata, ang buo mong katawan ay mapupuno ng kadiliman. So ganyan po kahalaga ang vision. Kapag meron kang pangitain na nagmumula sa Espiritu ng Diyos at matutuklasan mo kung sino ka kay Kristo Jesus, liliwanag po ang iyong buhay. Kaya lang maraming nadidingnan na tao dahil wala silang vision. Hindi nila nakikita yung pangungusap ng Holy Spirit sa kanilang buhay. Yung mga pangitain ay binibigay ng Diyos. Napakahalaga po nun. Kaya ako po, nung nagkaroon ako ng magandang vision sa buhay, nakita ko yung sarili ko na ako ay hindi na makasalanan, ako ay
ibinilang ng matuwid kay Kristo Jesus. Hindi na ako masasakitin, hindi na ako baon sa utang o hirap sa buhay. Nakita ko yung sarili kong malaya na sa mga bagay na ito. Naganap po yung kalooban ng Diyos sa aking buhay. Ganun lang po, magkaroon kayo ng magandang pangitain sa inyong buhay. Pangalawa, kailangan may pananampalataya kayo. Yun ang sinasabi ng Hebrews 11:1 eh. Kasi diyan nagwo-work ang vision eh. Sabi, ang pananampalataya ay pagtitiwala na mangyayari ang ating inaasahan at katiyakan tungkol sa mga bagay na hindi nakikita. So kahit hindi pa natin nakikita, ano po, manampalataya na tayo. Ganun po ang nagagawa ng pananampalataya. Pakikitaan ka ng Diyos ng vision, ano, at paniwalaan mo yun. Kadalasan po yung vision ang gagaling po sa salita ng Diyos na sinasabi sa Isaiah 55 verse 11. Gayon din naman ang mga salita na lumalabas sa aking bibig, ang mga ito'y hindi babalik sa akin ng walang katuturan. Tutuparin nito ang aking mga balak at gagawin nito ang aking ninanais. Kaya pag kami pangako po ang Diyos, panghawakan mo kapatid, isandig mo yung buhay mo sa mga pangako ng Diyos. Manampalataya ka at magkaroon ka ng pangitain, ano po, at ma-accomplish ng Lord yung purpose niya sa iyong buhay. Yun ang sinasabi ng Isaiah 55 verse 11. So tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos, salamat po. At naunawaan na namin ngayon na ang aming buhay ay nagmumula sa iyo. Ang sabi nga ng Colossians chapter 3 verse 3, nakatago sa iyo, Panginoon, at ang aming buhay na taglay-taglay ngayon ay mula kay Kristo. Siya ang aming tunay na buhay at lahat ng pangamba, kabalisahan at yung mga burden sa aming buhay ay alam namin pinasan mo na. Salamat, Panginoon, at naniniwala ako gagawin mo ito sa buhay ng iyong mga anak na nananalig sa iyo. Salamat, Panginoon. Yan ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Again, ito si Pastor Jojo nagpapaalala upang daluyan tayo ng pagpapala, manatili tayo sa kanyang salita. Good morning.